Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 4:57 na po ng umaga. Bangon na po at simulan na po natin ang panibagong umagang ito. Ang bilis po talaga ng araw, Huwebes na po at halos patapos na naman ang week na ito. Sana ay maganda ang takbo ng inyong linggo at sana anuman ang dumating sa atin ay harapin natin ito ng positibo at buong katapangan. Tayo pa mga Pilipino, wala po tayong inuurungan kaya sama-sama pa rin tayo. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kung kayo po ay naka-online, pwede nyo kami panood via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, June 19, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Alam niyo mga kababayan, espesyal po ang araw na ito dahil ngayon, June 19, ay pinagdiriwang po natin ang 153rd birthday ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ipinanganak po siya noong June 19, 1861, yan po ay sa Calamba, Laguna. Ang tunay niyang pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. At ilan lang sa mga dapat po nating malaman tungkol sa kanya, ang first travel ni Rizal ay noong May 3, 1882, patungo po yan sa Espanya. 5 taong gulang rin po siya nung nagpakita siya ng interes sa sining at sa murang edad ay nakitaan na po siya ng angking talino at ganun din ang kanyang mga talento. At alam niyo ba na 3 uri din ng species ang pinangalan sa kanya? Ayon po sa Rizal.ph, sa kanya pong pananatili sa dapitan, nakakolekta siya ng 3 species. Kabilang po dito ang Draco rizali, isang uri ng flying dragon. Andyan din po itong Rhacophorus rizali na isa naman pong unknown species of toad at ang Apogonia rizali na isa naman pong small beetle. At bilang pag-alala sa kanyang kaarawan, ipakita po natin sa ating mga simpleng paraan ang ating pagmamahal sa wika, kultura at sa ating sariling bansa. Ika nga po ng pamosong linya mula po kayo sa Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda. At ngayon nga po para po malaman naman natin ang inaasahang lagay ng panahon para sa araw na ito at kung ano nga ba ang mga pagbabagong dapat pa nating malaman sa mga susunod na mga araw, ay makakasama po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Henner Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Maraming salamat, Amor. Maraming salamat. Magandang umaga po mga kababayan. Mr. Kitlong, unahin na po natin ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na naghahanda na po para po sa kanilang pagpasok sa kanilang eskwelahan, ganoon din po yung mga papasok ng trabaho. Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Huwebes? Ito po bang hanging habagat natin ay muli po bang lumakas at mararanasan ba ulit natin itong maulang panahon? Yes, opo. Sa ngayon po, lumalakas po itong southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat at makakaapekto po ito sa kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayan. Kasama na po rito ang region ng Ilocos, Mimaropa, kanlurang Kabisayan, ang probinsya po ng Bataan, Zambales, kasama po ang Metro Manila. Yung mga nasabing lugar, makakaranas po ito ng maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang mga pagulan. Samantalang ang nalalaming bahagi ng bansa, magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap na may pulo-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog. So ayan po mga kababayan, linawin lamang po natin, tayo po ay wala na sa monsoon break dahil nga po ito pong southwest monsoon natin o yung hanging habagat ay muli na naman po lumakas, kaya po inaasahan natin ang mga pag-ulan. Yan po ay concentrated, yan po sa western sections ng Luzon, ganun din po sa Visayas, kaya po doble ingat, ganun din po sa ating mga kababayan dito po sa Metro Manila, kasama po tayo dito sa western section ng Luzon, kaya po doble ingat at pag-monitor sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At Mr. Kitlong, ayon po sa nilabas na weekly weather outlook ng Pag-asa, ay meron po tayong inaasahan na possible formation ng isang sama ng panahon, isang low pressure area, particularly dyan po yan sa may southeast portion po ng Mindanao. So sa ngayon, may nakikita na po ba tayong development dito ayon po sa ipinapakita ng inyong mga models? Yes, Amor, kung makikita po natin itong image, mayroon po tayong nakikitang ban o clouds o grupo ng mga kaulapan sa lugar nito. Bagamat sa ngayon po ay hindi po ito isang low pressure area, may kumbaga may tsansa po ito na maaari po itong maging isang LPA sa mga susunod na araw. At ayon po sa ating forecast model na ginagamit, makakapasok po ito sa Philippine Area of Responsibility within 24 to 48 hours.
Ayan po, meron po tayong binabantayan ngayong mga kaulapan at posible nga po na meron po tayong bantayan ng isang low pressure area. At tayo po ay patuloy na tumutok sa mga susunod po mga araw dahil nga po posible na ito po ay magdulot din ng masamang panahon once na ito po ay makapasok na dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman, Mr. Kitlong, dagdag kaalaman po para sa ating mga kababayan. Nababanggit po kasi ng Pag-asa na meron po tayong tinatawag na cross-equatorial wind flow. So ano po bang ibig sabihin nito at paano po nito naapektuhan ang lagay ng ating panahon dito po sa Pilipinas? Ngayon tayo po ay located malapit lamang o halos nasa itaas lamang na bahagi ng equator. Yes, maraming salamat. Ang ating pong mundo ay binubuo po yan ng northern sa southern hemisphere. Yung cross-equator po na tinatawag, ang ibig sabihin po niyan, mayroon pong hangin dito sa may southern hemisphere at ito po ay lumalagpas o dumadaan ng equator papunta po sa northern hemisphere. Sa ngayon po, makikita po natin, kaya po nawala itong tinatawag nating intertropical convergence zone sa kadahilan ng yun pong hangin dito ay tuloy-tuloy po. Wala po tayong nakikitang convergence sa lugar nito. Pag sinabi po natin kasing intertropical convergence, mayroon pong pagsasalubong ng dalawang hangin. Sa ngayon po, kung makikita po natin, nanggagaling po ng southern hemisphere yung hangin mula timog silangan at ito po ay aakit papuntang timog. So wala po tayong convergence na nakikita. So sa ngayon po, pwede rin po manggagaling po ng northern hemisphere at pupunta po ng southern hemisphere yung hangin. Cross-equatorial din po yan. Okay, so naintindihan na po natin ang ibig sabihin nitong cross-equatorial wind flow. Ibig sabihin po nito, halimbawa po yung hangin po mula po dyan sa southern hemisphere ay dumadaan dyan po yan sa may equator. At ngayon nga po wala po tayong ITCZ na umiiral dito sa ating part dahil nga po wala pong nagkakaroon ng convergence. Ibig sabihin po nito wala pong nagkakaroon ng pagsasalubong mula po dyan sa hangin sa northern at ganoon din po sa may southern hemisphere. At eto naman po, Mr. Kitlong, mula po nang tayo ay pumasok sa official rainy season dito sa ating bansa, ay regular na rin po kayo naglalabas itong rainfall data. So sa ngayon, para po malaman din ng ating mga kababayan, papaano po ba natin nasusukat itong dami ng ulan at papaano ba natin ito nai-interpret? Papaano po ba itong measuring and recording methods na ginagamit po ng Pag-asa para po makuha po natin yung rainfall sa isang araw, ganun din po sa long period of time? Sa atin pong synoptic observation, dalawa po yung ginagamit nating instrumento. Ang una po ay yung tinatawag nating rain gauge. Ito po ay manual. Ibig sabihin po niyan, lalabas po yung ating weather observer at kukunin po kung gaano kadami yung ulan na pumasok po. Kung nakita po natin dito sa image, dito po sa ating image, mayroon pong isang rain gauge. Yung tubig po ay papasok po, mayroon pong funnel dyan. Dito po sa kanyang, yan po yung nasa loob. At kung gaano man karami, isusukatin po na yan at i-record po niya. Samantala yung isa naman po yung tipping bucket na tinatawag, kung papasok, ang nasusukat lamang po nito ay 0.5 mm. Pag magpas na po ng 0.5 mm, bababa na po yan, gagalaw na po itong pinaka-balancer niya. Kumbaga, 0.5 lang po ang kaya niyang sukatin at mag-a-add lang po tayo dyan. So, balit ang problema lang po sa equipment na ito, hanggang 0.5 lang po yung mababasa niya. Pag bumaba po ng 0.4 mm, hindi na po niya mababasa yon. Okay, naintindihan po natin. Ito po mga instruments o yung mga gamit na ginagamit po ng Pag-asa sa pagsukat o yung pag-measure po at pag-record nitong ating rainfall. At ilan lamang po dito ay itong rain gauge. Ganon din po itong tinatawag naman natin na tipping bucket. At yan nga po, nasusukat lamang po nito dapat po at least ay 0.5 mm. So yan po, marami po tayong natutunan. Mula po kay Mr. Kitlong, ayan maraming salamat po Mr. Hener Kitlong. At nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon alamin na po natin ang ating sunrise at ang sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:27 ng umaga at lulubog naman po yan 6:27 ng gabi. Para po sa ating moonrise, yan po ay 11:02 p.m. at para po sa ating moonset, yan naman po ay 11:21 ng umaga. At para po sa ating illumination ngayon, yan po ay 70%. At alam niyo po ba, bukas po magkakaroon po tayo ng last quarter moon. Yan po ay inaasahan natin June 19, ngayong araw din po pala ito, no? Ito po ay 54% illumination ang inaasahan natin. At kapag po ganito nga last quarter mo, inaasahan po natin na wala naman po ito gaanong epekto sa ating mga tides, except magkakaroon lang po tayo ng mas mababang level kapag po meron po tayong high tide at lalo namang mas mababa kapag po meron po tayong low tide. At isa pang kaabang-abang rin sa astronomy, itong tinatawag naman po natin na summer solstice o yung June solstice na magaganap po sa June 21. At ayon po sa Pag-asa, yan po ay 6:51 p.m.
Base po yan sa ating Philippine Standard Time. Ito po ay ang punto kung saan ang araw ay nasa greatest declination of positive 23.5 degrees at nakikita po ng observer sa latitude na 23.5 degrees north. At yan po ay tinatawag rin natin na Tropic of Cancer. Ang pangyayaring ito ay marka ng southward movement ng ating araw at inaasahan rin po natin ang shortest nighttime at mas mahabang daytime. At ngayon para na po sa ating weather predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin ay 2:27 p.m. Yan po ay 1.04 meters. At ang low tide naman po natin ay 10:14 p.m. Yan po ay 0.16 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.